Nagsapalaran ako dito sa farming at nag-resign ako dun sa trabaho ko dati. Pero bago ko nga ito ginawa ay marami akong consideration at marami akong sinubukan ng mga business din. At sa lahat naman na subukan ko, ang pinaka-importante talaga ay yung i-consider natin yung existing na mga resources na meron tayo, ano yung kakayahan na meron na tayo, para doon sa pag-uumpisa hindi tayo gagastos ng pinakamalaki. Dahil kapag naisip natin, nais natin mag-farming tas wala naman tayong lupa, yun ang pinakamalaking challenge doon kasi gusto nga natin magnegosyo, kasi gusto natin magkaroon ng income. Paano tayo bibili ng lupa kung wala pa naman tayong income na malaki? Kaya't naging advantage nga sa amin yung existing resources. Wala rin kaming sariling lupa. Nagkataon lamang na meron kaming lupang sinasaka pero hindi namin pagmamay-ari. Kami ay katiwala lamang dito sa naunang lupa. Kaya't naisip ko ito bilang resources at dito kami mag-umpisa sa pag-aalaga ng hayop na mas marami kumpara doon sa inaalagaan namin noon. Dahil ang kinamulatan na ng mga magulang ko ay bilang magsasaka hanggang sa ngayon. Kaya't bukod doon sa resources bilang tenant ng 7 hectares na niyugan, meron din kaming kakayahan na mag-alaga ng hayop o magtanim. Kaya lang madalas nga ang aming inaalagaan ay ilan lamang. Sapat lamang doon sa mga pangunahing pangailangan. Kaya't naisip ko nga na dito kami mag-build ng negosyo at magpaparami ng mga alagang hayop. Na malaki din kasi ang natutunan ko nung ako ay empleyado. Doon sa loob ng mga negosyo na napasukan ko, matindi ang kanilang tiyaga para sa kanilang sales at marketing. Which is yung mga produkto pa nga nila ay hindi pa yun pangunahing pangailangan. At na-realize ko dito sa farming, ang mga produkto natin ay yung pinakapangunahing pangailangan dahil pagkain. Na bukod sa tiyaga ng pagtatanim at pag-aalaga ay kailangan din nating alamin yung pagdating naman sa sales and marketing ng ating mga produkto. Kaya't habang sa ngayon ay nandito nga kami sa bukid, ay minamaximize ko kung ano yung mga pupwede pang magawa at yung mga resources na meron. Kaya bukod sa mga alagang manok, mga baboy, kambing, pabo, gansa at iba pang mga alaga namin sa silong, ay nag-expand pa ako ng pag-aalaga nitong mga itik. Lalo na't ngayon na nakuha na tayo nitong hulugan na lupa, which is bagay na bagay naman yung area sa mga itik dahil ngayon may palayan na hindi natin natamnan dahil nga dun sa matinding baha kapag ka umuulan, bumabaha. So tama lang din naman pumapasok yung mga kuhol, mga suso, may mga insekto, isda na kinakain din ng mga itik. Marami na kasing sumubok na magtanim ng palay dito kaya lang nasisira yung mga palay nila dahil nga sa biglaang kapag umuulan ay bumabaha. Tapos matagal din po umuhupa yung baha. Ito namang area natin ay merong pataas. So doon natin ilalagay yung bahay ng itik. Tapos bandang pababa, yun yung taniman natin ng mga kangkong, mga azola, tapos yun yung galaan din ng mga itik. Tapos kapag tagbaha naman, ay huwag nating ilalabas yung itik. Yun yung kasi ang maganda dito sa itik ay pwede natin silang ilagay sa isang lugar tapos pwede natin silang ilipat. Hindi katulad ng halaman na kapag bumabaha ay talagang umaapaw or tuwing umuulan, kinakabahan na kami dahil ngay baka naman ay mabahaan na naman yung mga tanim. At sa nga po, may 5 buwan na rin tayo na nag-alaga ng itik. Meron na tayong naunang medyo malalaki ng itik at meron tayong mga sunod-sunod na. Dahil ngayon nakita naman natin na medyo okay din naman itong pag-aalaga ng itik, which is nakakatipid naman ako sa pagpapalaki sa kanila. Nagbibigay ako ng feeds darak, yung mga kangkong, azola, yan pinaghalo-halo ko yan. Yan yung pinapakain ko dun sa itik na pinapalaki pa lang natin. Yung mga 1-month-old pataas. Tapos yung mga sisiyo pa, chick booster pa yan. Pero kapag malakas na silang kumain, mga 3 weeks, to 1 month yan, dahan-dahan ko na sinasanay na may halo hanggang sa pagdating nung 1 month pataas, mas marami na nung mga natural na pagkain, konti na lang yung mga feeds at darak. Kaya nakatipid naman tayo sa pagpapalaki, which is nung sa mga nauna nating itik, may napapalaki naman tayo. At sa ngayon nga po, yung huling batch ng mga itik na pinapalaki ko dito sa ibabaw sa may lote, ibababa ko na naman doon sa babang parte. Para ready na sila habang lumalaki sila, nandun na. Tapos kapag gusto natin sila pagalain, ay madali na dahil nandun na mismo yung galaan nila na area. Tara, samahan nyo ako sa paglilipat nito mga itik natin. Tara! Sabi yung amoy nila, diba sa kamay ko na, iba na talaga amoy nila dito dahil sa sobrang dami nila. So yung tira, nasa ano pa yun, marami pa. Ilang balik pala to. Okay, isang box lang muna dinala ko kasi magdadala pa tayo ng pagkain naman sa baba. May pagkain din nila mamaya doon. Mas maganda po kasi yung environment nila doon sa baba pagka nilipat na sila doon. Yeah. Medyo mahirap lang ito pag itong paglilipat na.
Ayan, nakarating na po tayo dito. Kaya lang, yung mga sisiyo natin, nakalagpas sila din sa kanilang area. Okay ko lang sila ulit sa loob. Dapat dyan lang sila nakalusot sila dito. Dito lang kung saan sila dito. Butan. Ayun o, nakayalim. Yung unang batch. Sana okay pa lahat. Okay pa. Ayan, dito na bago nilang. Yan po. Oh, mayan. Opya. Enjoy. Ito na po yung bago nilang area. Ayan, hindi yung mga pumasok dito. Enjoy batch po. Ito po, 25. Bali 50 peraso po ito lahat. Tingnan natin kung wala bang na-stampede sa loob. Dito ako. Diyan ka. Yan. Ito po sila lahat. Kailangan ko lang kung tama inadala natin. Ito po, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 25. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23 lang po isa. So, bali, ang dala natin ngayon ay, ayun o, 23 plus 25. 48 48, so, plus 20. kuha pa tayo. 68 na to. 68 na to, lahat. 120 to yan. Itong balik pa pala. Hindi. Ano sila, oo. Dalawa na lang. Ano sila sa nila, oo. Namatayan din naman na yan eh. Yung tax mo, dalawang balik na lang yan. Isang balik na lang. Yan, ito po yung last batch.
Isahin na lang natin para mabilang. Ilan yung kanina? 68. 68. So dito naman, 70 na yung total yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ten, 10, 20, 1, 2, 23, 24, 25. 24.5. So nasa ano? Halos 50, isa lang kulang. 70, 80, 90, 110, 49. 119. Lahat. Total of 119 po itong mga itik natin dito. Ayan, ay. Sila, sobrang saya nila, oh. Nakainom na sila lagi ng tubig kasi sa ibabaw, limited lang yung tubig nila. Dito kasi tuloy-tuloy ang agos ng tubig. So yun yung first batch, yung second batch natin. Kasi yung unang batch natin malalaki na, tapos ito yung next batch natin na huli. Ito naman po, puro babae ito. Yun, halo, may lalaki at babae dyan sa kabila. Mas malalaki kasi mas nauna yan. So ngayon po, mag-chop muna tayong kangkong para makapagpakain na tayo. So ito naman po yung pag-chop namin kangkong. Hindi nang pagkain nila, haluan natin ang kangkong at pigs. At itik mo yung kamay natin. Tapos na rin, at ito naman po yung ating haluan. Magtatabi lang ako dito para rin ko naman si Babaw para dun sa mga baboy. Baboy tsaka pabo. At the rest, haluan na natin yan ng darak at pigs. Para yan bukas sa pabo at baboy. So ngayon po, ito naman yung haluan natin ng pigs. Haluin na lang natin.
Pag may darak po, nilagyan ko tubig. Pero pag itong wala naman, Ano, nakapasok ka na nakaklo. ito na. Kapya. Tara. Ayun naman, nilalatan ko lang sa lupa. Here! Ayan, sa kapila naman tayo. Ang konti naman ang pagkain nila. Sila. Gutom pa sila, oh. So ito naman po. Ito naman po yung para naman doon sa loob. Tara. Ano nangyari kay Gansa? Matatakotin na sa tao. Tingnan. Bago kasi sa kanyang lugar. Ito kasi siya dati. Ito po, lalatag natin sa sahig at hindi bago kasi na dito. Oh, nagwala na yung sa loob. Ito na sa loob. Ito po, dahil higit isang buwan na sila, ito na, may kangkong at page na halo. Mas malakas na po kasi ito kumain. Kaya mas marami kapag may kangkong na halo. Okay na? Akit na ako? Diba? Para mapalangan natin. Pwede pa nakain mo. Mm-hmm. Baka kailangan kawayan din. Basta may kumain. Pero iba, nanigulan lang sa pero.
ayan po. Ito na yung bagong lugar ng mga itik. Mayroong laging tuloy-tuloy na tubig dito sa maubusan. At paggabi naman, dito sila dapat matulog kasi ito yung may bubong. Pagka umulan man, dyan sila. So, ayan po muna yung ating update mula dito sa mga alaga nating itik. Nailipat na natin. At muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching po.